Kung sakali po ba, kasi kayo ang concern ninyo is the reenactment ng budget natin. Ano po bang ano niyan, consequences niyan kung sakaling doon po tayo mauuwi? Oo, ang matindi diyan at binanggit na kasi 'yan ng pangulo ng SONA, 'di ba, na kung hindi tutugma sa NEP yung lalabas na budget sa Kongreso ay, magre-reenact na lang tayo dahil hindi niya pipirmahan itong, proposed 2026 budget. Delikado po 'yan kasi 'pag ni-reenact ibig sabihin yung 2025 budget ang i-implement sa 2026 budget. Sinabi na nga natin na yung 2025 budget ang pinaka-corrupt na budget dahil dun sa mga nangyaring insertion, pagtanggal ng budget sa PhilHealth, pag-deprioritize sa edukasyon. 'Pag nag-reenact 'yan, ibig sabihin, yan na naman ang gagamitin na budget sa 2026. Ang malala pa dun ay yun nga po, yung mga ibang proyekto na na-implement na sa 2025, may item na naman sa 2026. Ibig sabihin, may full discretion naman ang executive, ang DBM, ang presidente na reallocate o i-assign tong mga pera na to. So matinding oportunidad na naman po yan para sa korupsyon. Kaya hindi dapat tayo pumunta doon no, sa reenactment ng 2025 budget. Ang challenge lang po natin siguro dito sa House of Representatives na nakikitang may mga mali at problema itong NEP ay amyendahan natin to at ayusin sa transparent na pamamaraan. Maaari naman pong gawin yung pag-motion yan, pag-aayos niyan, pag-delete ng items during the deliberation at the House of Representatives. That's one. At yung pangalawa po, DJ Chacha, ang nakikita ko talagang kailangang ayusin dito sa budget natin ay yung, alam nyo, meron kasi tayong tinatawag na public investment program or public investment plan. Nakalista na dyan yung mga priority programs and project natin na aayon dun sa ating development plan. Kung ano ba yung tutunguhin nating development ng bansa. So kung nakalista na dyan yung mga priority infrastructure projects, di ba common sense na yan din yung dapat pinopondohan ng budget natin. Kaya lang, ang napakahirap pong i-trace, kapag plano yan, may code yan. Pag nalipat na sa budget, wala na yung code. So ang hirap i-trace kung saan napunta yung isang project na nakaplano, kung paano yung nalipat sa budget at kung paano na-implement. So isipin mo, kung may unique ID yan, na dala-dala mula nung planning, implementation, planning, budgeting, implementation, monitoring. Yung mga kababayan natin, napakadali din i-trace ano ang nangyari dito sa isang proyekto na to. Napakadali din i-trace kung nasa plano pala, de okay, pondohan natin. Itong proyekto na to, wala sa plano, bakit nasingit? So madaling makikita kung ano yung mga nagiging insertion ng mga proyekto na hindi naman pala priority sa National Development Plan, pero priority ng isang congressman. Madali nating makikita. Pero unfortunately, hindi ko alam, common sense naman yan, pero bakit hindi nagagawa? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!